Hello mga ante, uncle, naimbag nga aldaw kanyayo amin. I hope you are all well. Nandirito na naman po ako kasi ang gusto ko naman pong i-share sa inyo ay kung magkano nga ba ang sweldo sa factory. Kasi yung mga sumusubaybay po sa akin, alam nyo naman po na dalawa ang trabaho ko dito. So gumawa na po ako ng video kung magkano ang pwedeng sweldohin ng caregiver dito. So ngayon naman ay sa factory. Sa factory kasi, iba-iba ang rate, depende sa araw. So, ang rate dito sa factory na pinapasukan ko, pagawaan po pala ito ng pagkain ng mga aso at pusa. Fish, yun yung ginagawa sa factory na yan. So, pag Monday to Friday na day, ang rate po dyan ay 9.70 pounds. Sa peso, pumapatak po yan na 679 per hour. Tinimes ko po ang 1 pound is to 70 pesos. Yun po ang ginawa ko ngayon. Kasi ang rate po ngayong araw na to ay 7.25. Pero, flinat ko na lang po na 70. Kasi doon na naglalaro yung ating palitan na yon. Pag Saturday and Sunday na day naman, nasa 12 pounds 29. Or 860 pesos. Pag Monday to Thursday na night, ang rate po namin ay 11 pounds 34 or nasa 793 pesos. Pag Friday and Saturday night, nasa 13 pounds 23 per hour, which is 926 sa peso. Ito na po yung pinaka mataas na rate, yung Friday and Saturday na night. Pag Sunday night naman ay nasa 12 pounds 10. Nasa 847 sa peso. Dito po kasi sa UK, usually ang mga tao dito gusto nila weekend off sila. Dahil yung mga may anak, yun yung walang pasok yung mga anak nila. Kaya mostly medyo hirap silang i-fill up yung weekends. Kaya tinataasan ng mga company yung rate para maengganyo yung taong mag-work dito. So ganun ang rate nila pag weekend, kaya mas mataas. Sa factory, nakakapag-work lang ako ng 13 to 14 days. Meron na kasing set na schedule. So, ito na yung aming schedule for the whole year. So, ito yung aming schedule. So, sa isang buwan, yun nga, 14 days lang, 13 to 14 days lang ang pinapasukan namin. Kaya po ako nakakapag-work din sa hospital. So, dito po sa factory, weekly po yung aming sweldo. So, pumapatak po na ang sweldo ko sa isang buwan sa factory ay nasa 1,488 to 1,500 pounds. Net na po ito, wala ng tax, na ibawas na yung tax. So, nasa 104,000 to 105,000 pesos. Pero, yan po, hindi ko pa po binawas dyan yung bahay, kuryente, tubig, pagkain, kung ano-ano pa. So, inestimate ko na lang na halimbawa, so dun sa 1.5, minus ko na lang yung, so may calculator, calculate natin. So halimbawa 1.5, ang basically nasa 700 to 800 pounds ang makukonsumo ng isang tao sa bahay, kuryente, depende na to sa expenses sa lifestyle ng tao. So minus 700 na lang, hindi, 800 na lang. So, nasa 700 pounds ang may iwan sa'yo. I-times mo sa 70, so pwede kang kumita ng 49,000 pesos. Yan ay, ano na yan, sa'yo na yan. Savings mo na yan. Na-minus na yan yung iyong mga gastusin. Pero, as I said, depende nga sa paggastos ng tao, kung masisave ba niya yan o ibibili niya ng kung ano-ano. Tapos, pwede ring madagdagan yan kasi pwede naman pong mag-extra shift. So, marami namang extra shift sa factory.
ako, mas pinili ko na sa hospital ako mag-extra. So, yun po mga ante-uncle, ang sweldo ng factory worker dito sa UK. Based po sa akin na experience. Iba-iba naman po ang factory dito. May paggawaan ng pagkain, mga fabrics, ganyan. Pero sa akin nga, sa pet food ako nag-work. So, yun. So, yan. I hope na magkaroon kayo ng idea kung magkano ang pwedeng sweldohin ng factory worker dito sa UK. Alam ko hindi masyado to nasa ano ko, kasi caregiver nga ako dito, di ba? Pero dahil nga ako ay citizen na po dito, pwede ako mag-apply na ng job na gusto ko. So, ganun. So, yun lang po mga antay-angkal ang aking video for today. Alam ko marami pa ang mga videos na hindi pa nagagawa. So, ang gagawin ko sa mga next na off ko, babasahin ko yung mga suggestions as gagawan ko ng video isa-isa. So, yun. So, maraming salamat po sa lahat ng ating mga subscribers. Please do not forget to share, like, and subscribe po sa ating YouTube channel. And as always po, thank you for watching. Be safe. Bye!